Nagbabalik ang PTV Sports, nagkaroon ng dalawang malakihang pakarera para sa mga Women and Men Open Under 18 at Under 23 MTB Amateurs, Hobbyists and Fixed Gear. Ang Solid North Larga Pilipinas, combined 11,000 plus riders ang tumugon sa starting gun ng Solid North Larga Pilipinas sa Gimba at Palayan nitong August 2 and August 8. Kasama pa natin ngayong umaga ang founder at operations head ng Larga Pilipinas at ang dati kong partner dito sa PTV Sports, si Snow Badwa. Good morning! Good Hi, morning! good morning, May. Good morning. My favorite. At hanggang ngayon, Ay, sabihin yung pangalan. Baka magalit sa akin, Manila. grabe! Hanggang ngayon, napakakulit pa rin ang guest. Hindi, Sheila. I love. Yes. Welcome. Yeah. Welcome back. It's a pleasure. Parang 12 years yata ako na nawala rito Oh. Para naman hindi ganun katagal. Parang kahapon It's lang. 13 years Wala ago. na yung prinsipe, yung hari ang bumalik. Ay, joke lang. Grabe, Simulan na natin ang ating kwentuhan Bago dito. kung saan pa ito mapunta. Ayan. Well, Alam mo, nawala lang ako saglit, kinasal ka na, Meg, ha? Yun ang masakit. inintay na talaga wala. Hindi ko yung pagkakataon, eh. Di ba? Anyway, ano yung tanong natin? Paano at saan nyo nakuha? Yun, di ba? Yun ang tanong mo. Ay, ang sagot. Nako, alam mo Sheila, tatagal tayo. Mag-overtime tayo dito. Mag-overtime tayo dito. Ay, may 18 minutes pa tayo. Ano yung tanong mo, Jen? Saan at paano nga nakuha ang napakaraming cyclists? Ito, 11,000 ang mga sumali dito. Yung Pilipinas kasi, ang hindi ho natin talaga nare-realize is predominantly cycling country din tayo. Aside from basketball. Kasi matatandaan nyo ninyo, mula po nung 1950s na magkaroon tayo ng Tour of Luzon, etc. Ito yung number one sport para sa ating mga Pilipino. No? Although, syempre, nagkaroon ng problema sa mga sponsorship yung cycling, tumaas yung popularidad ng ibang sport katulad na nga po yung basketball. Tandaan ninyo, ano una ninyong sport na natutunang laruin? Di ba? Cycling. So, yun yung gusto natin buhayin through Larga Pilipinas. And saan natin nakuha itong 11,000 plus riders na sumali? Well, galing lang naman yan sa Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Isabela, at may mga naging participants kami coming from Davao, Cebu, and even Iloilo and Negros. So, ganun kalaki, ganun kalakas ang draw ng cycling. Tapos, ginawa naming libre yan, kaya lalong dumami yung mga partisipante. Mag-a-add lang ako dun sa question ni Sheila, no? When it started in 2018, you only have 700 participants. Ngayon, lumaki ng 11,000. Sa tingin mo, bakit lumaki to ng ganito? Sa Larga kasi yung Marikina natin, there was this category na 700, may mga categories na 1-4, no? Tapos sa EDSA natin 10,000 yung participants. Well, it's because one, no, siguro ayoko man sabihin yung credit nung inintroduce natin yung Larga ng mga free races, no, dumami ulit yung mga nagka-interest and then idagdag mo pa yung pandemic. So, di ba nung pandemic wala tayong mode of transportation, so karamihan sa atin mga nagbisikleta. No, and yung iba, naghanap ng alternative means, no, para maka-move from one place to another dahil nga meron tayong pandemic. So, yun yung nakadagdag doon sa popularidad ng cycling. No, na gusto nating i-exploit pa kasi ito yung isang sport na sinasabi nila pang mahirap Pero ang gamit ito, bisikleta mo, 600,000. So, kumbaga, doon yung di ba? Yung aspeto na A, B, C, D, E, dapat ang crowd dito. Yun yung gusto namin itap. Very positive naman talaga yung actually one of the naging positive results ng pandemic. Yeah. Kaya naman ganito rin kadami. And guilty ang ako naging dyan, during the pandemic talaga. I Nagbabike was ka? very Sino active kasama in mo? biking. Nagbabike? Wala. Nakikita ko pa yung Pero okay. Alam mo, Yung ba yun? Hindi, iba na. Ano? Pero bakit People's Race? People's- Ano daw ang mission nyo para dito? Ginawa natin, tinawag natin na People's Race kasi sobrang daming tao na nasumali. Ito, the video that we're looking at now, ito yung ginanap natin ng Meg sa EDSA. No? Yes. Medyo kakabreak pa lang natin ito, medyo on and off pa tayo. Hindi totoo yan. And then ito naman po yung registration namin sa Gimba. Ayan naman ho yung kadami sa Gimba noong August 2. So tinawag ho nating People's Race ito kasi meron tayong mga categories for different walks of life. So meron tayong Women Open, Women Under 18, Women Under 23, Men Open, Men Under 23, may hobbyist tayo, may fixed gear, may mountain bike, open and amateur. So, kumbaga lahat
kinover natin, pati yung mga edad nila director na 60 and up, meron din dito. No? Yung mga katulad naman ni Gerald na mga medyo 90 kilograms pataas, meron din tayong fat boy. So, kinover natin lahat, yung mga po pwedeng laruin. Kumbaga lahat ng Napaka-controversial na ito category. mag-describe. Oo, lahat ng category. Kinover Lahat ng mo naisip. na. Kung gusto ko nga lagyan ng maganda, iimbitahin ko dapat kayo, 3 tayo eh. Ayan, Ayan, 3, maganda. ayan, Oh. tama, Diba? tama The beauty race. Malay mo, Alam mo malay yung mo, ano, sa bike na susunod. pang 3. Oo, tama, tama. Hindi yung individual. Baka ilang tama yan. hours tayo bago matapos. Anyways, bakit mo ginawa itong activity na to, itong race na to for free? Simple lang, no? Gusto natin palakihin yung cycling. So kung gusto mong palakihin yung isang bagay, syempre ibigay mo as much as possible na makukuha ito ng lahat o affordable o kumbaga, ano tawag doon, Sheila? Magaling ka sa English eh. Yung kumbaga open ito, no, para sa kahit kanino. Kasi tandaan nyo ninyo, karamihan nung sa mga mahuhusay na cyclist natin, mga magsasaka, waiter, no, kasi yan yung mode ng transportation nila, jeepney driver, mga ganon. So, binigyan natin sila ng pagkakataon na hindi na nila po problemahin yung entry fee. May iba kasi mga karera naniningil 3,500, 500, 1,000. Malaking bagay yan eh. So, yung 500 mo, kung wala kang pera, pwede mo nang pamasahit, pangkain yun. Di ba? Pwede mo nang, kumbaga, ipunin yun, na gamitin mo sa mga susunod na mga race mo. So, ginawa natin libre. Kasi hindi natin mapapalaki yung isang event kung hindi natin ibibigay ng libre sa tao. Well, ang ganda nga niyan kasi nga marami kasing mga tao din na interested at curious sa pagsa-cycling and wala sila masyadong opportunities Yes. dahil karamihan nga ng tournaments may registration May registration Yes, fee. at oo. mahal. Oo, at mahal. Pero meron din kayong mga shirts na ibibigay. May during mga the pinamigay kami, kaya lang hindi namin na ipamigay dito kasi supposedly postponed kami. So hindi namin natuloy yung production, tapos last minute tinuloy namin. Pero libre yung bib namin, libre lahat. Wala ka talagang binayaran dyan. At ang maganda dito sa Larga Pilipinas is libre po siya, pero yung ambience mo, the staging, the presentation, how you're going to cross the finish line, how you're going to start, no, how the race is managed, no, mga professional motor marshals yan, may mga commissars tayo from the field cycling. Yung staging natin, kung paano ka tatawid sa Ronda Pilipinas, sa Larga Pilipinas, saka sa Le Tour de Filipinas, sa Tour of Luzon, ganun na ganun yung itsura. Unlike yung mga 20-20 na sa barangay natin napapanood na walang mga finish line, walang arco. So, pinakita namin yan para ma-feel nila. Kumbaga parang sa basketball, di ba? The Asian Tournament, pinaglaro mo din yung mga taga-barangay, nasubukan nila lumaro dun sa basketball hardcourt ninyo. Dagdagan mo pa ng mga tambol-tambol. Tambol, Yun talaga, oo. mas masaya. Yes, Broadcast oo. production. Tapos may live stream pa kami. Yeah, maramdaman naka-live nila stream na pa. special Director talaga na yung namin ganon. si Gerald dun, rumaraket sa amin si Gerald dun. Oo, si Gerald dun. Talaga hashtag entertainment reveal. Ito, di ba? Hindi, joke lang yun. Joke lang yun ha, director ha. Nabanggit mo kanina yung na-postpone na event ninyo. So yung na Race to the Northern Alps, so nung dapat August 2 to 7. So ano na bang plano for this? We have already informed the field cycling of our intention to do it on November 4 to 7. no? Okay. So, kasal ka na nun, Meg. So, wala ka ng pag-asa sumama. So, November 4 to 7 na po siya. So, normally kasi hindi ka napapayagan eh. Why? Kasi December 5, start na ng SEA Games, di ba? So, papasok na tayo dun sa SEA Games month. But, since yung ruta ng mga ginawa ho natin, in preparation for the Southeast Asian Games, pumayag po agad yung field cycling sa pangunguna nga po ni POC President Bambol Tolentino. No? Boss, Mr. President, sir, salamat po sa inyong pagbibigay daan sa atin para ganapin. Ito na yung magiging preparation natin. And at as of this time, mukhang yung Malaysia national team, Indonesia national team, and some other Asian national teams, Southeast Asian national teams, baka po lumahok din at sumali dito sa atin. Ito ba may stages din and how many stages? 4 stages yung i-prepare namin. Originally kasi 6 stages to. Nagamit na namin yung Gimba, yung pinapakita natin, 1 station, kumbaga nag-dry run kami. Tapos binawasan na namin ng isa kasi pag hinabaan mo pa ng husto, medyo mahihirapan na tayong kumuha ng permit sa field cycling. At ang maganda dito, yung races natin sa Gimba, tsaka dito ho ayan, si President Bambol Tolentino ng POC at ng field cycling. Ang maganda ho dito sa ginawa nating karera ho sa Gimba, ang dami natin mga na-discover na mga bagong talents. Kasi nung time natin, Meg, dun sa 2018, nag-cover pa kayo doon, di ba? Yes. So, ang Marikina dami- to, di ba? Sila Mark Ryan Lagos, sina Kate Yasmin Velasco, yan yung mga discoveries ng Larga before. Pero ngayon, ito may mga bago tayo. Yung nakita nyo kanina na nakapink, si June Cabading ng Kuya po, Nueva Ecija, no? First time niya to race sa Gimba, second time niya to, ayun no, dumaan siya, second time niya to race sa Palayan, no? Nag-dominate siya.
kumarera siya kahapon dyan sa may Baler, number 1 na naman siya. So, maganda yung future for this kid and some others. Yeah, sabi mo, this is open to everybody. Basically, you're concentrating on the grassroots. Bakit ito? Is this your mandate? Why not concentrate on the pro players? May mga iba kasi nagsasabi, ba't slow hindi na lang kayo mag-focus dun sa pro? Di ba? Parang PBA, puro pro na lang. Ang gusto ko kasi natin, mga kaibigan, is tulungan din yung field cycling. Kasi symbiotic relationship yan. Nangingi kami ng time na makapaglaro yung mga pro natin, national riders, pinayagan nila. So ito yung gusto nating support dun sa programa nila na grassroots. Kasi hindi lang natin dapat inaasa sa NSA natin yan. No, dapat yung mga organisasyon, no, yung mga stakeholders, tumutulong din tayo sa pag-discover. Hindi lang yung kumbaga andyan dyan na, nakita na ng field cycling, tapos susunggaban na lang natin. Tumulong tayo sa paghahanap kung gusto natin palakihin yung sport, kung gusto natin makahanap pa na mas maraming tayo. Yes, ito naman yung Race to the Northern Alps. Sabi, naka-designed ang ruta na to go to the highest mountains of the Cordillera. Ito pa rin bang schedule ng Larga this November? Meron tayong slight tweaking lang, no? Mawawala muna yung Pangasinan natin, tapos yung Maliko, dahil medyo liquid pa yung sitwasyon doon, no? May mga landslides pa rin, eh. No? Yung Maliko kasi bagong gawang ano pa lang highway natin. No, tapos lupa talaga yan eh. Unlike yung mga natira natin na Banawe at Sagada, adobe tsaka matitigas na bato yung bundok nun eh. So wala tayong problema doon. So tuloy po yun. So right now we're looking at probably Abra. Ang gusto kasi nating ruta, Sheila tsaka Meg, yung mga uncharted territories, yung mga hindi dinadaanan ng Tour of Luzon, ng Ronda Pilipinas, gusto nating itap yung mga areas na yun. Oo, bagong ruta ang gusto nating gawin at puntahan. Kasi paano mo maipakikita yung beauty of the Philippines? Lalo na, no, yung Department of Tourism are coordinating with them kasi they're interested to join ito sa race natin as one of our supporters. Paano natin maipakikita yung ganda ng Pilipinas kung paulit-ulit na yun lang ang dinadaanan natin? Tsaka di ba? kabisado na ng mga ibang riders kung Oo. same route. So this one is a new challenge, no? Yung nga na-postpone namin na race, alam mo, inakit na ng mga teams yun eh. Sayang nga eh. So kumbaga, dun mo makikita yung interest natin. I-routing natin kasi yung dati, ay, alam na natin yan. Ganun na lang eh, di ba? So, Wala nang challenge. mechanical na lang sila, basic. Oh, ito may challenge sa kanila. Kasi bundok, tapos talagang parang Tour de France to. So, tatanungin niyo ako, bakit puro bundok yata yung ginagawa mo, Snow? Ang problema ko kasi sa ating mga Pilipino, no? Yung cycling po, bagamat sinasabi nila, hindi po, pwede tayo maging competitive dito, hindi po. Kasi alam mo, yung mga matatangkad sila, mas malaki yung mga plaka nila, yung mga plato. So dito, yung mga Pilipino, pag sinanay ho natin ang uso sa mga panikin, at dito ho tayo magaling, no, magkakaroon ho tayo ng niche in the world of cycling, no, particularly sa international. So basically, mas mahirap to. Itong ruta na gagamitin Bundok for yan eh, Larga. oo, bundok. So mas challenging. Mas challenging ito. Tapos, ang mga panikin dyan is parang mga ganyan, no? Mga Sobrang may steep. may 24 degree percent gradient tayo, no? So, Kaya parang ba ito ng mga ng mga newbies? Siklista? Oo. Walang newbie dito, puro mga, although may mga under 23 sa ibang mga teams, pero most of the teams natin, mga pro na talaga yung kasali. Kasi unang-una, may mga downhill yan na kailangan mahusay yung mga maglalaro. Pero yung mga nababanggit mo lugar, puro sa up north. Meron ka ba plano na so Abra, south? may mga plans po kami to hold races kasi Larga Pilipinas eh. Di ba? Alam nga naman sabihin, may mga nagko-comment nga, Dusdo, ba't ginawa nyo Larga Pilipinas yun? Tapos puro Luzon naman yung karera nyo. Dapat Larga Luzon lang yan. Next year, we intend to bring the race dyan po sa Cebu. No? Pwede rin sa Zamboanga kasi may mga tandaan niyo kaya ginawa namin ito sa Norte muna kasi andiyan diyan po yung mga kaibigan natin na mag-chip in muna. Kasi tandaan niyo nasa pioneering stage po ulit yung karera natin. 7 years tayo, hindi ko tinuloy yung Meg. Alam mo ba, nag-abono kami ng conjugal property namin ni Meg doon sa 2018 race. Yung lahat ng mga savings namin. Pati yung kotse niya, na-ibenta niya. 3 beses niya na nga na-ibangga yun, kaya ang baba na namin na-ibenta. So, Ayaw na ako pasingitin. Ayaw nasa na ako pioneering comment stage ulit tayo. So, nag-chip in muna kami sa mga kaibigan nating mga sponsors, na mga politicians, mga smart communications, yung mga ganun, Boss MVP. Di ba? Ano wrap up? Akin ang programang to. Di ba? So, kumbaga, sinimulan muna natin sa Norte kasi ando doon yung turf muna natin yung mga kakilala natin. Ito, Slow, hindi ko alam na nagde-daydream ka habang gising. No? Or nanaginip ka. Ayoko na nga habang tumingin sa'yo eh. But, Baka ano ba? manumbalik eh. Ay, nako. Anyways, ano ba ang future Sa plan? iyong ngiti, ako'y Ano ang future plans ng Larga? Ang future plans ko po, talagang gugugulin ko na ho yung oras ko dito sa Larga Pilipinas kasi si Meg nag-asawa na, wala na po akong aasahan, better luck next life. Unless po mauso na po yung divorce. No, so, hindi. Ang plans po natin dito is next year, hopefully, magkaroon tayo ng karera for the women.
No, kasi yun yung hindi natatap din ng mga talents dito dati sa cycling. Diba? So, women, tapos dadalhin natin sa Basilan, sa iba pang mga area ng Oy. Pilipinas, at isasama kita sa Basilan. Yan, no? masaya At sa Zamboanga, at saka sa Tawi-Tawi. O, isa pang tanong daw, ayun sabi na, ni ayun akin na, ang programa ayun to. na. Gratification mo na nakakuha ka, ano ang tanong? Ano ba? Si Sheila na. Ano daw yung gratification mo na nakuha dito sa success of Larga? Ang gratification po namin, una, tinanggap po tayo ng masa, no? Tinanggap po tayo ng publiko, tapos may mga kaibigan po tayo na sumuporta, willing to help. Kasi yung cycling yung isa sa pinakakawawang sport, eh, no? Actually, ang dami nga ho namin mga nilapitan, iba na mga akala namin, kaibigan namin, pero hindi ko kami tinulungan, eh. Pero ayoko nang i-mention yung mga pangalan nila. Andiyan si Direk Leo, di ba? Andiyan si Ma'am Regine, di ba? Si Sabel. Hindi nga ako tinulungan. Tapos na nga yung larga. Napilitan na lang eh. Tinext ko lang, Sabel, tapos na yung larga, 2 linggo na, hindi ko pa kinain. Bayan, mga hindi ko tumudong. Kasi wala ko silang tiwala sa cycling. Pero ito, pinapakita ko natin sa Larga Pilipinas. Sa dami ko ng mga sumali, sa dami ko ng mga participants. At tandaan ninyo, cycling ang may pinakamaraming viewer. At least Alam mo kung bakit? pinagbigyan Pag ka. nag-start ka sa Manila, natapos ka sa Baguio, lahat ng dadaanan mo viewer na yun. Tama, mali. totoo. Tama diba? naman. At saka Tama. laging pumapalo basta cycling. Oo, basta. Eto, tingin nyo, 100,000 no ito. Splice nyo, Ma'am Regine, 100,000. Tatakbo ako ng, board sa Luneta pagka hindi nag 100,000. I-promote mo lang, i-promote. Ay, extra na raw, sabi mo. Ayaw talaga ako masingitan, no? Anyways, teammates, anywhere, everywhere, mapapanood nyo Ay, na kami. yung asawa niya, Tunghayan ng aming programa sa free-to-air channel PTV4, Digital Channel 4, The Box Channel 12, TV Plus Channel 4, sa Sky Cable Channel 29. At para sa mga updates at live streaming, i-follow nyo kami sa aming social media pages sa Facebook at YouTube at PTV Sports Network. At nandyan na nga si Miss Isabel, may pinamimigay siya. At yung ano pala, malapit na ito magka-Netflix ha, naayos naman ni Ma'am Regine, ito ang PTV Sports. Subaybayan nyo ang lineup na nilatag namin sa Ang PTV hirap naman ito, Sports hindi pa ako Network. nasisipilyo, ginasya Mula ako. 8 Ilipat a.m. ka na to alas 10 4 na hapon p.m. to. Ayan, ikaw na. Mag-atid ka na. Ito po ang... Hindi mo lineup. Sabi mo, dyan na nagtatapos sa isang oras na may init na sports balitaan. Alam mo na yan. Hindi mo na. Ikaw na. Go. At yan po, nagtatapos ang isang oras na naman ng sports balitaan. Ako po ang inyong lingkod, Tennis Prinsipe. Ay, snowbadwa po, snowbadwa. Sorry. Precioso na Maya. Magkita-kita tayo ulit bukas sa isang oras sa Sports Balitaan. Ako naman po si Sheila Salaysay. At dito lang yan sa inyong favorite sports program, ang PTV Sports. Hindi ka sumabay.